kay Senator Padilla. Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes? Bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So ito nga mga bayan, pinuna ni Senator Rapi Tulfo na tila agad pinatitigil at kinakat ang mga miyembro ng majority kapag umabot na sa 2 minuto ang kanilang pagsasalita. Samantala, pinapahintulutan daw naman ni umano ang kabilang panig na magsalita ng 5 hanggang 10 minuto. Walang mic kay Senator Padilla. Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes? Bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. We all want to get back to work. There's so much that we want to do. At least wala ngang majority minority, but at least wala ngang threat ng kaso sa majority. Kami magsalita dito, parang may sword sa aming nakatutok. So konting pagbibigay din sa amin. Meron po akong katanungan para sa prosecution. Sa akin pong mga kaibigan sa prosecution. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba? Tama po. Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang affidavit, Your Honor? alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin na marinig na meron kayong ibinigay na affidavit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito sa plenaryo ng Senado ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? May I answer, Your Honor? Opo, opo. Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina at paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer. Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer. Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po. The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good Senator Judge. You may disagree or agree with the statement Honor, of the Honorable Senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, Counsel. Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan. Dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimonya ng witness. Hindi pa din po sinasagot ang Lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na
Ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan. Without particular reference to Arturo Las Sa Cañas, pangkalahatan, I agree with you, Honorable Presiding Officer. posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan? Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Thank you. Maraming salamat po, aming ginoong You may proceed, tagapamahala. Senator Judge Padilla. Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge 10,000 hours Pampilo Lacson, napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness, ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, ay isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yun? Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude. Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo ba, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order Officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi po order in the sila allowed mag-ingay. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking? Ako po. You may proceed, Senator Judge. I was Padilla. interrupted. With due apologies. Apo. So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin? Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo. Testigo nga, Referring to judges the nga yung witnesses of sinasabi the prosecution, Your Honor. Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Opo. Pwede po ba? May I be clarified, Your Honor, on your last
question about the senator you said are facing cases? Lead counsel, I think that was more Alam of niyo a- po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong Hindi, kay Senator Judge. diliwanagin ko nga po. I think Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues. You may proceed, Senator Judge Padilla. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahal ng hukom. Pwede na po ba tayong mag-advance ng katanungan? Yes, Your Honor. Apo. Yung pong sinasabi ninyo, bakit nyo po nababanggit ang ICC dito? Ano po ang kinalaman ng ICC dito sa ating pagdinig? With all due respect, Honorable Senator Judge Robin Padilla, kagaya po ng nabanggit ko na, at marahil panglima ng banggit ng presiding officer, nabanggit po ang ICC, kaugnay ng affidavit ni Las Cañas, na ipirinisinta po ng prosecution bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi ng naging investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Maraming salamat po. Senator Judge Padilla will please wind up. You can Opo. avail of a second round if you wish. Opo. Maraming salamat po. So, ibig pong sabihin, malinaw na kanina sinabi natin na What is the hindi pleasure siya... of, with the permission of Senator Judge and indulgence of Senator Judge Padilla, what is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo? Respect. Walang mic. Kay Senator Padilla. Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes? Bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Thank you. The comments of Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges. And Senator Lacson earlier requested also an additional time to finish his point, which the chair allowed. That's why the chair reminded Senator Judge Padilla to wind up because Hindi. his time already lapsed. Kaya nga, Mr. Presiding Officer, I'm sorry, I do have a lot of respect in you. Yung sa akin lang, kahit na sino senador, kapag dating na ng 2 minutes, pinipindutan ng bell eh. Ako ilang beses na ako nang pindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell, umabot pa ng 5 minutes. I'm not referring to anybody here now. Yun lang yun eh. Kaya nga kumisas, binubulungan ko na nandiyan eh. Oy, pindutin mo na yung bell. Para naman makapagsalita yung iba. Yun lang po. Wala na akong tinutukoy dito. Dapat maging fair tayo. Yung sa nagpipindot ng bell. Pag sinabing 2 minutes regardless kahit na sino senador yan. Thank you. The clerk of court is instructed to kindly relate to the bell ringer to kindly be consistent in doing the polite reminder to the senator judges with respect to the time allotted. Sir Presiding Senator Officer. Judge Yes. Cayetano Alan. No, I take the comments of Senator Tulfo in order. I respect your opinion, but just to put on record, as you said, Senator Lacson a while ago asked for more time, binigay. Walang bell yon. Yesterday, 2 bell sa akin, 2 o 3. Dalawa lang ang bilang ko. 2 lang bilang mo. And maybe the solution is that after the first, isang bell na lang, pero kasi from the start of the impeachment trial, we asked the presiding officer at sabi mo nga, liberality, because then if we can't ask questions, baka magkaroon ng motion or mas lalong tatagal. Maybe you've been doing it naman, but yun nga, yung just ask to wrap up, but konting we all want to get back to work. There's so much that we want to do. At least wala ngang majority minority, but at least wala ngang threat ng kaso sa majority eh.
kami magsalita dito, parang may sword sa aming nakatutok. So, konting pagbibigay din sa amin ng konting liberality din sa pagtatanong. Yes. But in accordance with the rules, tama naman po yung sinabi ni Senator Tulfo. The presiding officer shall take in advisement the points raised by Senator Judge Rafi Tulfo as well as the point raised by Senator Judge Allen. And in that spirit, kindly wind up, Senator Opo. Judge Padilla. Ginoong tagapamahalang hukom, nais lamang pong sagutin ang ating kaibigan na si Senator Rafi Tulfo. Sandali lang po. Kaibigan, mas mahaba kasi yung sagot ng ating prosecution. Ako po ay nagtatanong lamang ng oo ba o hindi. Opo. Pasensya na po. Opo. Kindly wind up, Senator Judge Padilla, but you're gonna Opo. avail of the Maraming second round salamat if there's po. one. Tatalon na po ako. Dito na po ako sa aking kaibigan. Maraming salamat po, kaibigan. Opo. Sa aking pong kaibigan, kay Attorney Matibag, mahal na saksi. Mabilis lang po ito. Ako po ay napunta sa PDP Laban dahil po sa inyo. Tama po. Opo. Kayo po ang kumimbinsi sa akin. Tama po. Campaign manager niyo pa po. Opo. At masasabi po natin na isa kayo sa nagpa-number 1 po sa akin. Tama po. Sa lugar po namin, number 1 po kayo. Opo. Attorney Matibag, sumama po ako sa inyo dahil alam ko na isa po kayo sa arkitekto ng pagkapanalo ni President Rodrigo Roa Duterte. Tama po ba? Hindi po. Sapagkat noong 2016, ako po ay campaign manager ng Region 4A ni Secretary Marrojas po. Ayun. So, hindi po kayo connected nung panahon na yon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Hindi po. Opo. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa mga iba't ibang politiko, kayo po ba ay matatawag na political analyst o political ano pang tawag po doon? Yung mga nagsasagawa, nagpapatakbo ng politika ng bawat politiko? Well, maaari pong matawag na tayo ay tumutulong sa ating pinaniniwalaan na kung sino po ang dapat manungkulan sa ating bayan. Opo. Ibig po sabihin, pwede po kayong gumawa ng isang kandidato at manalo? Makatulong lang po sapagkat ang paniwala ko po hindi naman po isang tao, lalo na ako, ang magpapanalo ng isang kandidato. Opo. So ngayon po, masasabi po natin na pwede po kayong magtrabaho bilang isang political operator? Ano po bang konteksto ng political operator? Ang ibig ko po sabihin, ako po ay nasasama siya sa political party noon, so tumutulong po tayong maipanalo ang isang kandidato ng political party. Opo. Maipanalo lang po? O ano po ba ang trabaho ng political operator sa Pilipinas? Pwedeng gumawa? Pwede din sumira? Well, ang political operator to be successful, kailangan po yung kanyang sasamahan ay magtagumpay yung kanya pong laban at advokasya. Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, kaibigang attorney. Thank you, Senator Judge Padilla.